Hello, hello mga katotoo. Kumusta na po kayong lahat? Good morning, good noon, good afternoon po sa inyong lahat. Medyo talagang masalimuot at magulo ang ating politika sa Pilipinas. Ano ho? Hindi na natin alam talaga. Yung mga inaasahan nating mag-unify sa atin, Sila ngayon yung naglalaban-laban, tagisan ng kakapalan ng mukha. Yan ang mga pirata. Ayan mga katotoo, mag-react nga tayo rito sa issue na yung mga vloggers daw natin, yung ibang mga vloggers natin, na lalo na yung mga anti-Marcos vloggers ay pinopondohan ng China, Gumagamit ng pera ng China, Ito po ang sinabi ni Miss Katrina Ponce Enrile. Anak po ito ni Chief Presidential Counsel Juan Ponce Enrile, na ngayon po ay siya po ang administrator at CEO ng Cagayan Economic Zone Authority. Ayan po. Sinabi niya, si Martin Andanar daw, kilala niyo po ito si Martin Andanar, siya ho ang Communication Secretary ni Tatay Diggs. Si Tatay Diggs na nagwala nung PI rally. Rally. Yun yung tawag ko doon Rally. Na naglipa na yung mga PI doon sa Davao. So ito pong si Martin Andanar daw po ay ito daw po ang nagpa-fund. Siya yung nagpupondo doon sa mga disinformations na ipinakakalat naman ng mga anti-Marcos vloggers na katulad ni na Maharlika at Sasot. Sino to? Hindi ko kilala to. Ako po talaga ay sumusuporta kung sino man ang namumuno sa ating gobyerno sa kasalukuyan, at saka mga dati pa. Kung sino yung nananalo bilang presidente o kaya vice presidente, talagang all out yung support ko kahit hindi ko sila binuto. Kahit noon pa, mga panahon pa ni Noynoy Aquino, panahon ni Tatay Diggs, talagang dinadapaan ko yan. Ngayon naman, panahon ni PBBM, ipagbigyan nating patunayan ang kanyang mga ipinangako nung eleksyon. So, pagbigyan natin siya ng pagkakataon para naman makita natin yung resulta ng kanyang pinagagawa. Kasi kapag kasarado tayo, yung pinaiiral natin ay talagang galit, nawala namang karason-rason dahil nakakapanood tayo ng mga ganito sa mga vloggers. Nakikiayon tayo, hindi natin pinoprocess kung ano yung mga nangyayari. Talagang di mo makita kung anong ginagawa ng gobyerno, di ba? Yun yung po ang delikado. So, tingnan po rin natin kung ano yung ginagawa ng gobyerno. Hindi lang po tayo umasa rito sa mga vloggers na nilalason minsan yung ating isipan at nagagalit tayo ng wala namang kapararakan o wala namang kadahi-dahilanan. So, ngayon, ayan, sinasabi niya ni Miss Katrina, na si Martin Andanar daw yung nag-fund nung disinformations na ikinakalat ng mga anti-Marcos vloggers dito sa Pilipinas. Well, napakaseryosong akusasyon to. Kung totoo man, medyo delikado, kasi nga itong si Martin Andanar ngayon ay nagtatrabaho doon sa China. Pinagkabit-kabit na kasi pagkatapos nitong maging communication secretary na lumipat siya doon sa isang channel which is the CGTN channel ata, yung China Global Television Network. Doon siya ngayon nagtatrabaho bilang news anchor. So, minsan nakikita ko rin to, napapanood ko. Ang ano nga lang, kasi doon sa CGTN, minsan merong balita roon na pinabaliktad nila yung pangyayari. Parang, halimbawa, binaterkayin tayo ng China. Doon baliktad na binabalita nila na ipinaglalaban nila yung soberanya nila. Kung gano'n naman, medyo delikado kasi kung pinopondohan na itong mga vloggers, pinopondohan na ng China at tuwang-tuwa sila na nagkakagulo tayo rito, yun naman siguro yung gusto nilang mangyari. Dahil nga ito si PBBM ay nag-iba ng lining. Hindi katulad ni Tatay Diggs, dati na talagang kumampi siya o sumabit siya doon sa China. Nakakasad naman na gagamitin niya mismo yung ating mga kababayan para sirain yung ating bansa. Di ba kayo nakukonsensa niyan, mga kababayan? Yung iba nating mga kababayan na sobra-sobra namang tumira dyan sa pagbablog nila. Parang wala na silang respeto sa pinakamataas na halal dyan sa gobyerno, ganun-ganunin na lang nila. Tingnan nyo mga katotoo, kung 6 years kang ganyan,
hindi mo na nakita yung mga pinagagagawa ng gobyerno. Kasi nandyan sa loob mo, sa puso mo, yung talagang ewan, yung galit na hindi mo naman naiintindihan kung saan galing. Example lang, nauso yung tambaluslos. Nakikitambaluslos yung iba, hindi naman nila alam kung bakit sila nakikitambaluslos. Bakit? Dahil sa politika, Dahil tagahanga sila ni Sara noon, so nakitambaluslos na rin sila. Dahil masama raw si Romualdez, Hindi ko maintindihan talaga sa ating mga kababayan, nakikirides lang ba kayo? So ano po ang ibig sabihin nito mga katotoo? Na ang sumisira sa ating bansa ay mga kababayan din lang naman natin. Pero yung pera, kung totoo man, galing sa China. Pinaglalaban-laban tayo ng China. Magkagulo-gulo kayo dyan. Basta lang, yung sa isip ng China, guluhin namin kayo. Bahala na kayo. Kasi ang tigas ng ulo nyo. Kasi ang presidente nyo ayaw sa akin. Ano ba yan? Hindi pa naman tayo 100% na maniniwala rito. Titingnan din natin yung reaction ni Martin Andanar tungkol sa bagay na to. Kasi medyo seryoso tong akusasyon na to, Na siya nga yung nagpa-fund, galing sa China para magkaroon ng disinformation dito sa Pilipinas. Para magkagulo-gulo tayo. Kasi nga, kapag sineryoso mo tong mga to, katulad ni Maharlika, katulad ng mga iba pang vloggers na nagsibaliktaran after ng eleksyon, After 2 months ng eleksyon, kung pagtutuunan mo ng pansin at maniniwala ka, magagalit ka na rin sa gobyerno. And ano po resulta niyan? Hindi nyo na makikita kung ano yung ginagawa ng gobyerno. So, ipoprocess natin, mga katotoo. Ano ba yung klase ng pagpaprocess na kailangan natin? Tingnan natin yung kredibilidad ng taong nagsasalita. Baka naman, di ba, putyo-putyo lang. At sino yung kanilang inaakusahan. Pangalawa, anong klaseng mga information yung ibinibigay niya? Makatotohanan ba? Meron bang ebidensya? Yun, ipoprocess natin yun. Kung puro chismis laang, wala naman silang maibigay na ebidensya, medyo i-distansya nyo yung paniniwala nyo doon. So, ibalik natin doon. Inihikayat ko po kayo, mga katotoo, na kung nabibisita nyo yung mga ganitong klaseng content, bisitahin nyo mismo, mga katotoo, yung internet site ng gobyerno. Kasi nandoon nakalagay kung ano naman yung mga nagawa nila. Pumunta naman kayo doon sa site ng gobyerno. Kung ano na yung mga nagawa nila, kung ano ng batas ang nagawa nila. Para hindi tayo one-sided lang. At saka, bawas-bawasan natin yung init ng ulo at galit na hindi naman natin naintindihan kung saan nanggagaling. Okay, mga katotoo, tingnan natin kung ano yung sasabihin ni Mr. Martin Andanar tungkol dito sa akusasyon na to kasi medyo mabigat ito. Dahil ibig sabihin, meron siyang contact ngayon, kung hindi man sa isang malaking tao sa China, baka sa gobyerno mismo nanggagaling yung pera, sa gobyerno ng China, para lang guluhin yung Pilipinas. At maaatimba ni Martin Andanar na dating trabahador ng gobyerno, kawani ng gobyerno, naguluhin niya yung bansang minsan ay binuo niya. Alam naman niya na napaka-critical ng mga ganitong klaseng gawain, na guguluhin mo yung gobyerno ng Pilipinas. So, anong maapektuhan? Sino ang maapektuhan? Unang-una, kapag hindi stable at nagkakagulo tayo rito, hindi na maasikaso kung ano ang kailangan ng ating ekonomiya. Lalo pa ngayon na patuloy na tumataas ang gasolina, yung mga petroleum products dahil diyan sa giyera diyan sa Middle East na hanggang ngayon nagbobombahan pa diyan, Paggaywang-gaywang ang ekonomiya natin. Sino pa mag-i-invest sa atin? Sino pa magtitiwala kung ganito tayo kagulo? Kung may mga tao mang masaya, hindi kami masaya. Hindi kayo masaya, lalo kami mga mahihirap. Ano ba yan? Imbis na nakakabango na dahil nga nag-normalize na tayo galing sa COVID-19, ito na naman tayo. Kung desperate ka ng kumita dyan sa dadaldal sa social media, makakakuha ka ng malaking pera, lalo kung marami kang followers, di gamitin mo na, Pero Brad, makonsensya ka naman, Makonsensya naman kayo sa Pilipinas, Lalo sa mga Pilipino na majority na mga mahihirap, yung mga nagsusumikap talaga. Gahanap buhay, tapos ganyan pa kayo, ang gugulo nyo. Kung totoo naman to, kung totoo to,
nagwa-wonder naman ako bakit mayroong mga taong ganun. Na maatim ng kanilang konsensya na magsagawa ng mga bagay na ito in the expense of the whole country. Aba, dahil ba sa politika? Dahil ba sa meron silang mga personal na interest? O dahil ba talagang pinaulanan sila ng malaking halaga ng China para gawin to sa Pilipinas? So mag-ingat po tayo mga kababayan, mga katotoo. Doon lang po tayo sa totoo, wag na po tayong makisawsaw sa kung ano-ano pa. Ayan lang po mga katotoo, salamat.